Nabanggit niyo po na mukhang kailangan nga ng revamp sa PhilHealth. Sino ho ba unang-una sa tingin ninyo ang dapat mamuno sa ahensya? Well, Mickey, kasi siguro nangyayari sa PhilHealth, they are the primary agency that is tasked to implement the Universal Healthcare Law, no? And it's alam mo, very ambitious. It's a landmark legislation, very ambitious, wherein ang ano natin is giving access to good quality healthcare for all Filipinos without the financial burden. So dapat ang PhilHealth, ang ano niya, ang outlook niya dapat yung kung ano yung pinakakayang sagutin, no? Halimbawa sa medical bills ng bawat pasyente, dapat sagarin po niya. Nangyari po kasi rito, Pinky, sa PhilHealth, akala siguro nila ng leadership, sila po ay private corporation na pinagmamalaki na merong profit, meron silang savings or excess funds. Hindi ko alam kung anong dahilan. Kaya hindi natin masisisi ang DOF na itatap yung excess funds for other priority programs. Pero sa akin po, Pinky, I'm very biased. Siyempre, ako po ang principal sponsor and author nito. Dapat ang pondo ng PhilHealth manatili para sa mga miyembro o beneficiaries nito or for health programs. So in that aspect, Pinky, sa tingin ko, ang PhilHealth ay ang management ay mukhang mali ang implementation o hindi sila naging maayos ang kanilang implementation dahil kakapiranggot ang sinasagot nila, which is contrary to the intent of the law, no? Halimbawa, Pinky, sabi ko kanina kung 500,000 inabot yung medical expenses, minsan sinasagot nila 12,000 halos hindi nararamdaman. Senator, maganda po yung sinabi ninyo dahil kahit sa mga ibang nakakausap ko, nagtatanungan kami dun sa mga na-ospital, ano ba talaga yung porsyento ng sinasagot lamang ng PhilHealth doon sa binabayaran natin na hospital bill. Aaminin ko na po sa inyo, kahit po ako nalilito. Ang tanong ho dito ganito, may kapangyarihan ho ba ang PhilHealth na kung ano man yung computation ngayon, ay dahil may savings, ay bigla na lang taasan yung porsyento ng pwede nilang i-cover kapag tayo'y na-ospital o magbabayad ng ating mga medical bills? Well, you know, Pinky, just to give you a background, under the Universal Healthcare Act, ang PhilHealth ang talagang primary agency that is tasked as the National Health Insurance to implement the Universal Healthcare Act. Tapos meron tayong Health Technology Assessment Council or yung HTAC na tinatawag. They are the ones that is tasked to determine the case rates, yung pong mga benefit packages, and everything under the UHC. Kasi sila po, they are composed of specialists and medical health practitioners kasi sila po ang mas nakakaintindi nito. So tingin ko, Pinky, we are already entering the 5th year of implementation of UHC. Ito signed in 2019. Well, it's a 10-year program. Medyo nakatulong naman from almost 60% na out-of-pocket expense ngayon nasa 45%. But still, Pinky, ang kinaiinis ko or nakaka-frustrate is that why would PhilHealth declare that is almost a 90 billion excess funds or savings, ganun, Pinky, ang dami pang nahihirapan magbayad ng kanilang medical expenses, hospital bills. Totoo Di po. ba? So, doon po ako in that aspect, Pinky, tingin ko ay nagkulang ang HTAC, nagkulang ang PhilHealth, siguro ang DOH na rin. That's why, as the principal sponsor, I would call for siguro i-convene yung oversight committee or investigation, bakit saan sila nagkukulang in the implementation. And that would be very interesting to watch, Senator, para po maintindihan din natin, ito nga tinawag niyong tama, yung case rate, ano po, na ang bumabalangkas nito, ang sabi niyo, itong HTAC. Quickly, sir, HTAC under PhilHealth? That is under the DOH, it's a Health Technology Assessment Council. It's a body, it's a council form under the Universal Healthcare Law that is tasked to, again, determine the case rates, yung po mga benefit packages, and everything under the UHC. So sila po dapat kung ang PhilHealth pinapalusot kasi ito lang halimbawa, mababa yung binigay nilang porsyento, nalilito rin tayo kasi ito lang daw yung pumasok sa case rate. So anong ginagawa ng HTAC at ng PhilHealth? Going itong the past 4 years, dapat sila po ang gumawa ng adjustments para po mas naging epektibo itong UHC na mas dapat, Pinky, fifth year, going fifth year, dapat nararamdaman na ito ng karamihan ng ating mga kababayan. I hope you get to the bottom of this, Senator.
especially dito sa case rate, para alam po natin ang ating mga karapatan. Matanong ko din po kayo, itong 90 billion pesos na savings, sir, is this unusual? I mean, the past, nagkaroon ho ba talaga ng savings din ng PhilHealth? Well, Pinky, siguro kasi alam mo naman, ang health, ang insurance talaga, alam naman natin yung sa private insurance, kung makakatakas sila sa kanilang dapat na sagutin para mas malaking kita at the end of the year, dun yung malaking kita nila no? Pero in the case of PhilHealth, they must remember, the leadership should remember that we are not only an health insurance company, we are not a private corporation, they are not a private corporation, they are government service. So, Pinky, yung pondong 90 billion na sinasabing savings, dapat wag mong ipagmalaki yan na profit or savings. Dapat gastusin yan for the benefit of the members, which are the Filipino people. Siguro, Pinky, pag narinig na natin na hindi, yung mga na uospital, hindi na masyado nahihirapan at ramdam na nandyan ang gobyerno through PhilHealth na para umalalay sa kanila kung sinagot man 30, 40, or even 50% of their bills, kung nabayaran na ang halos lahat ng ospital, then doon ka lang siguro pwedeng mag-declare na meron kang savings. Opo. No? Opo. Kapag nasagot mo na ang mga pangangailangan ng beneficiaries. Pero hanggat ngayon na nahihirapan pa ang marami sa pagbayad ng kanilang medical expenses and hospital bills, then masasabi natin na hindi naging matagumpay ang implementation ng UHC ng PhilHealth. Dapat ho bang palitan na si Mr. Ledesma? Well, kung if they do not shape up, they better ship out already, Pinky, kasi sa tingin ko ay nagkakamali sila ng pananaw, no? Again, I would like to remind them na hindi sila private corporation. Hindi natin kailangan ng savings. Hindi natin kinakailangan ng profit at the end of the year. Ang kailangan natin, sagutin under the Universal Healthcare Law, sagutin ang mga nangangailangan. Dapat hindi nahihirapan ang bawat Pilipino sa tuwing sila'y magkakasakit o mauospital. Umaasa po kaming makakausap namin kayo muli hinggil dito. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator J.V. Ejercito.